Masayang araw, mga ka-PL. Dinibang si Auntie Claire ni former Secretary Belio, mga kababayan. Di bagay merong kumakalat sa mainstream media noong mga nakaraang linggo, mga kababayan, na nagsasabing ito di umanong si former Secretary Belio ay inalok ni President Bongbong Marcos ng 1 billion pesos para tumakbo sa Davao City at kalabanin si former President Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City. Ngayon, napanood pala o nabalitaan pala yun, mga kababayan, ni Auntie Claire. Hindi natin alam. Baka nagtanong siya kay Mr. President Bangag Marcos, mga kababayan. At pinasinungalingan niya yung mga sinasabi ni former Secretary Belio na mali po pala ang pagkakaintindi nitong si Auntie Claire sa mga sinabi ni former Secretary Belio. Hindi niya lubusang naintindihan, no, palibhasa, palingkera itong babaeng ito kung ano-ano na ang sinasabi, mga kababayan, na ito nga at dinibang siya ni former Secretary Belio. Buti nga sa'yo, palingkerang babae ka. Panoorin po natin itong video, mga kababayan. Pangisi-ngisi lang po si former Secretary Belio sa pagpapaliwanag. Pasensya na po kayo, sir. May pagkatanga yung Yusek eh. Pero bago ko po simulan itong video, mga kababayan, magkikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like at paki-share na rin po nitong video para malaman pa po ng ating mga kababayan kung gaano katanga si palengkerang mahadera Auntie Claire. Okay, eto na, panoorin po natin ang video. Paliwanag po ito ni former Secretary Belio, mga kababayan. Dinibank lang naman si Auntie Claire. Eto na ho. Bakit mo ba pwede yung tungkol sa sinabi ko na inalukan ako ng 1 billion? Ayun nga po. Sinabi po ninyo na nag-alok po administrasyon para kayo po ay patakbuhin sa nakaraan pong eleksyon sa Davao. Tapos at inalok kayo ng halagang 1 billion just to run. But yun nga po, dugtungan na po, Sen. Totoo po yan, Benny, no? Ito si Castro, si Miss Castro, ay sinasabi niya na hindi totoo. Maaaring ang pagdinig yata ni Castro ay si BBM ang nag-alok sa akin. In fairness po, hindi si BBM ang nag-alok sa akin. Pero ang nag-alok sa akin, kilala po, ni BBM. At ako'y naniniwala na yung alok na yon ay may clearance sa kanya. Dahil nung hindi ko tinanggap yung alok na yon, natanggal ako as chairman ng MECO. Yun ang balandra ng aking pagtanggi ng 1 billion para tumakbo sa Davao City. Di maliwanag, mga kababayan, na kung ano-ano lang ang sinasabi nitong si Auntie Claire para lang makayaw-yaw, para lang maipagtanggol niya yung kanyang amo. Hindi niya po alam ang buong konteksto o ang totoong konteksto doon sa sinasabi ni former Secretary Belio. Sinabi po ni Belio na ang nag-alok sa kanya ay kilala ni BBM. Pandinig ni Auntie Claire si BBM.
tanga talaga po. Pero naniniwala si Belio, mga kababayan, na merong clearance mula kay Bongbong Marcos. Kasi nga naman, nung hindi niya tinanggap yung alok na 1 billion at tumakbo sa Davao City, kalabanin ang kandidatura ni former President Duterte, itinanggal siya sa pagka-chairman sa MECO. Yan ang mga totoong istorya, mga kababayan. Hindi yung sinasabi ni Auntie Claire, yung babae na yan, basta kay mapasinungalingan niya lang. Lahat ng maaaring makakapanakit sa kanyang amo, lahat sasabihin napakarami na pong sinabi ng alin na yan na walang katotohanan Puro kasinungalingan di ba? Napakarami na rin pumuna sa kanyang mga sinasabi. Isa-isahin pa ba natin? Isa na ito, si Belio. Ayan, si BP Inday Sara, si Marcoleta. Napakarami na na halos nakasagutan ito si Auntie Claire sa social media dahil nga sa mga sinasabi niyang mali-mali. Di po ba? Yan po ang totoong kwento. Si Auntie Claire, mga kababayan, na ako naiintindihan ko siya, sa totoo lang malaki pinapasahod sa kanya, malamang Di ba? At takot siguro siyang mawalan ng pwesto. Lalo na, mayroon na namang paparating na balasahan, mga kababayan. Hindi natin alam kung siya ay mababalasa lang o baka matanggal talaga sa pwesto niya. Kaya kinakailangan niyang pagbutihin yan, yung kanyang trabaho, mga kababayan, para hindi siya mapasama, mabalasa, o di kaya matanggal talaga sa pwesto niya. Kinakailangan niyang maging sip-sip sa kanyang amo, mga kababayan. Galingan niya pa ang pagtatanggol sa mga bangag. Ayan. Yan ang gustong-gusto ng mga bangag Meron silang attack dog. Kaya ginagalingan niya, mga kababayan, para huwag siyang matanggal sa pwesto o kahit man lang mabalasa. Napakadali lang ng trabaho niya. Kung ano lang yung mga naririnig niya na mga paninira, bulong-bulungan, laban sa amo niya, i-debunk niya lang kahit na hindi niya alam ang buong konteksto. Di po ba? Hindi katulad ng mga ibang undersecretary dyan na napakahirap ng mga naging trabaho. Siya, basta magyaw-yaw lang siya. Parang vlogger lang ang datingan. Ayaw mo pa nun. Ba? Kahit siguro 2 beses sa isang araw niya gawin yan. Kayang-kaya niya, mga kababayan, kasi harap lang sa media. Kaunting tanong, minsan palyado yung sagot niya. Hindi niya kayang sagutin yung tanong, lalong-lalo na kapag natanong siya ni yung taga Net25, napipikan siya. Di ba? Ganun lang kasimple trabaho niya. Hahayaan niya ba na mawala sa kanya? Abay, natural, hindi, mga kababayan. Kinakailangan niyang galingan yung trabaho niya. Ganyan po ang mga ginagawa ngayon ni Auntie Claire at maliwanag sa ating lahat yan. Di po ba? Kaya, ang tawag kay Auntie Claire, isang loyal na aso sa kanyang amo. Di ba, Auntie Claire? Minsan ka lang tawag nito, pasinungalingan. Yung mga naririnig, tulad ng sinabi ni Belio, mali-mali ka pa, di napahiya ka tuloy, na-debunk ka tuloy, abogada ka pa naman. Kaso, palpak. O ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol pa rin po ito kay Senator Bato de la Rosa na pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Tinitrace, inaalam ng mga otoridad kung nasaan talaga si Senator Bato, kung saan ang kanyang lokasyon, kung meron ba itong permanenteng lokasyon, kung ito ba ay palipat-lipat. Ayon po
sa mga balibalita. Ho ngayon, hindi lamang balibalita, kundi talagang sa mga mainstream media, nagpapalipat-lipat di umano itong si Senator Bato ng lugar at nagpapalit-palit din daw po di umano ng mga sasakyan, mga kababayan, para hindi matunton kung saan siya. Pero meron pong isang netizen, mga kababayan, ang nakakuha ng video kay Senator Bato de la Rosa habang kumakain. Mabuti na lamang at itong netizen na ito ay hindi sinabi kung saang lugar siya kumakain. Kumbaga, meron din siyang kaunting tawag nito, pagdepensa kay Senator Bato de la Rosa na ngayon pinaghahanap na nga. Ito ho yung video, panoorin po natin mga kababayan. Sen, video po ito bibidyo ko kayo habang kumakain. Hindi ko po sasabihin kung saan lugar to. Ayan po si Idol Senador Bato de la Rosa. Ayan po, kumakain po sa isang karinderya. Ano po, masarap ba, Sen? Ayan, kumakain po siya ng isda, pinangat. Ayan, dito po sa isang karinderya, hindi ko na po sasabihin at baka matuntun pa po kung nasaan siya ngayon, basta sa isang karinderya na masarap po ang pagkain at luto, nandito po siya ngayon. So ayun, mga kababayan, sa isang simpleng karinderya lang kumakain si Senator Bato de la Rosa. Na sigurado tayo, kita niyo naman sa background niya, sa likod niya, may mga sasakyan po dumaraan na nagpapakitang napakaraming tao sa lugar na yan. Hindi posibleng walang polis dyan. Siguradong mayroong mga kapulisan dyan na maaaring makakita kay Senator Bato de la Rosa at isuplong kung nasaan siya. Mga kababayan. Pero hindi natatakot ang isang Ronald Bato de la Rosa. Kasi nararamdaman ko lang naman, mga kababayan, yung kanyang pakiramdam baga o kanyang mga nakikita sa sitwasyon sa ngayon na siya ay pinaghahanap. Kumpiyansa itong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na magpaikot-ikot pa sa amang parte sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga ipinapakalat ngayon ng mga bangag vlogger na di umano'y nagtatago itong mama na ito. Hindi nagtatago. Kung nagtatago, hindi sana hindi na nakikita sa ganitong mga lugar, karinderya. At sana hindi niya hinahayaang kuhanan siya ng video habang kumakain. Yan ba yung nagtatago? Kasi ang naratibo nila ngayon, nagtatago na, natakot na si Senator Bato. Hindi na pumapasok sa Senado. Ako naintindihan ko bakit hindi pumupunta o pumapasok sa Senado si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Kasi ang Panguluhan ngayon, diyan sa Senado, walang iba kundi si Tuta Soto, hindi marunong dumepensa sa kanilang kapwa senador. Kasi nga, tuta ni Tambaloslos, tuta ng kasalukuyang administrasyon. Sino magtitiwala kay Tuta Soto na wala man lang ginagawa para depensahan tong kanyang kapwa senador? Di po ba? Mahirap na. Baka maharas si Senator Bato de la Rosa. Magaya kay dating Pangulong Duterte. Biglang dukutin. Papuntang The Hague, Netherlands, sa ICC. Ang gusto nga mangyari nitong si Senator Bato de la Rosa, dito siya sa ating bansa litisin. Kasi ang mga aligasyon sa kanya, tulad kay dating Pangulong Duterte, sa Pilipinas naman di umano mayroong mga nagawang pagkakasala silang dalawa. Di umano. Okay? Dapat dito siya sa bansa litisin. At dito rin sa bansa ikulong. Sa madaling salita, hindi lang hahayaan ni Senator Bato de la Rosa na mangyaring 2 beses na ang isang Pilipino ay ilalayo sa sarili niyang bansa at doon diringgin sa ibang bansa.
ang mga aligasyon at hindi sa ating sariling bansa na meron namang magandang gumagana na justice system. Yan lang naman, ganun lang kasimple eh. Yan lang ang gusto ni Senator Bato de la Rosa. Kaya ako, sangayon ako mga kababayan, na ganyan ang gawin ni Senator Bato, wag muna siyang lumantad sa Senado. Ayan, nakikita lang ng ating mga kababayan, nakakasalumuha kung saan-saang lugar, okay lang yan. O pagpapatunay na hindi siya nagtatago, umiiwas lang sa pagpasok sa Senado. Ganun lang kasimple, pero pagtatago na sinasabi nila, hindi nagtatago si Senator Bato. Nariyan lang, nagpapakita nga eh. Di ba, minsan nag-iihaw ng isda. Dinadalaw niya yung kanyang asawa. Dinadalaw niya yung kanyang apo. O, nasa isang video okehan, kumakanta. Di po ba, ito ngayon, yan, nasa karinderya. Kumpiyansa lang siya eh. Di ba? Kasi nga, alam niya sa sarili niya na hindi siya nagtatago at hindi niya kinakailangan magtago. Kasi unang-una, wala naman daw pang katotohanan na meron ng arrest warrant laban sa kanya na mula sa ICC. Wala pa namang katotohanan. So, wala siyang karapat-dapat katakutan. Kaya kumpiyansa siya. Pero kung sakasakali na magkataong totoo nga na meron ng warrant of arrest laban sa kanya, aba, kahit sino siguro, itatago ko sarili ko. Wag lang akong maliti sa banyagang bansa. Gugustuhin kong dito ako ililitisin, dito rin ako ikukulong. Itigil na ang kidnapping sa mga aliado na mga Duterte. Mga kababayan, uulit-ulitin ko, minsan na po naming naihatid sa inyo yung tinatawag po na Oplan Horus. Di ba? Oplan Horus na lahat ng mga aliado ng mga Duterte, maging ang mga Duterte mismo, BP Inday Sara, sila Pulong, sila Baste, isusunod yan, mga kababayan. Yan na ho ang plano nila, kita nyo. Dinadamay na. Kasi nabanggit naman doon sa Oplan Horus na yon na lahat ng mga aliado ng mga Duterte, liligpit nila mga kababayan. Ililigpit nila. Marami pa yan. Hindi lang yan si Bato. Sunod-sunod na ho yan. Sunod ni Bato na baka sunod na yan si Bongo at sino-sino pa. Marami pa kasi nasa listahan daw eh. Pero si BP Inday Sara, malayo pa daw yan. Kaya nga inaatake nila ngayon si Inday Sara, mga kababayan, sa pamamagitan po ng impeachment. Kasi isa lang naman po ang hangarin nila kay Inday Sara. Ang wag makatakbo sa 2028 presidential election. Yan lang naman. Pagdating sa mga ikakaso laban sa pangalawang Pangulo, wala naman po silang nakita na mga ginawa ni BP Inday Sara maliban dito sa mga paninira at i-final na ng kaso laban sa ating pangalawang Pangulo, itong plunder, malversation, graft, at saka ano pa nga yung isa, 4 yun eh. Di po ba? Yan. Karugtong lang yan dito sa impeachment na inihahain nila ngayon sa ating pangalawang Pangulo. Yan, mga kaso-kaso na. Doon din ang punta niyan, mga kababayan. Pero kayang lusutan niya ni BP Inday Sara. Sigurado ho tayo dyan kasi wala yan sa mga agenda niya bilang isang politiko. Hindi niya gawain yan. Kaming mga taga Davao, kilala namin ang mga Duterte. Matagal namin silang sinuportahan sa pagka-alkalde, sa pagka-vice-alkalde. Ibinoto namin sila. Bakit? Paulit-ulit. Bakit hindi kami nagsasawa? Kasi alam namin kung paano sila mamuno. Walang korupsyon. Mapayapa ang lugar. No, higit sa lahat, talagang nilalabanan ang droga at ang insurhensya, mga kababayan. Yan ang mga nagugustuhan naming mga taga Davao sa mga Duterte. Kaya wala kaming palag kahit na puro Duterte ang mamuno sa Davao City. Okay lang sa aming mga taga Davao. Tanggap namin. Masaya pa nga kami eh. Masaya pa nga kami kung pwede lang magsagawa kami ng rally. Kami mga taga Davao.
at ang placard namin Duterte lang sa Davao City, gagawin namin yan Kung pwede lang Oh? Rally na para lang sa mga Duterte, eksklusibo ng panawagan ng mga taga-Dabawenyo, ng mga Dabawenyo dapat Duterte lang maupo dito, wala nang iba. Kung pwede lang di ba, mga kababayan, gagawin namin yan O kaya, dinadaan namin sa halalan. Ayan. Kung sino mga Duterte na mga tatakbo sa halalan, susuportahan. Kaya, hindi maipagkailang mga congressman Duterte, mayor, vice presidente Duterte, kasi yan ang gusto ng mga Dabawenyo. May lumalaban naman Wala namang problema. May eleksyon nga di ba? May labanan naman may eleksyon naman Pero, hindi talaga gusto ng mga Dabawenyo ang pamunuan ng Davao City na kung sino-sino lang. Gusto namin, Duterte lang. Yan lang talaga ang gusto namin. Si Nograles, lumaban noong nakaraan, nanalo ba? Hindi. Kasi, hindi siya type ng mga taga Davao na maging alkalde ng Davao City. Kung nakasimple yun. Di po ba, mga kababayan? Eto pa. Si Auntie Claire, talagang desperada na, mga kababayan. Talagang humiling na ho. Ito yung kahilingan niya sa publiko. Kung nagmamakaawa na itong aling ito. Kulang na lang lumuhod sa press briefing niya no? Para kunin ang loob ng tao, magmakaawa o hilingin. Ito, kawawa naman itong ali na ito. Hinihiling ko sa publiko. Sabi nito ni Auntie Claire, hinihiling ko sa publiko, huwag nating hayaan maging presidente si BP Sara sa 2028. Kita nyo na. Desperada na yan, mga kababayan. Delikado yan. Baka sa susunod na buwan, aning-aning na yan. Sa tingin ko, babagal ang ekonomiya at mawawala ang momentum ng bansa. Auntie Claire naman, mula nang umupo yung amo mo, nawala na ang momentum sa bansa. Sa administrasyong Duterte, ang ganda. Talagang bumubulusok ang momentum ng bansa, Auntie Claire. Napakaraming proyekto ng administrasyong Duterte. Build hanggang sa ngayon, andyan. Hindi nga pinagpatuloy ng amo mo Nakatenga nga yung iba Yan ba yung mawawala ang momentum? Tanga. Matagal nang wala ng momentum ang bansa mula nang si Macoy ang naging presidente. Ganito yan. Ito kasimple lang sa akin. Mga nakikita ko lang mga kababayan. Simple lang. Bakit ayaw nila na manalo ang isang Sara Duterte? Unang-una, si Macoy, si Marcos Jr., para niyang pinukpok ang ulo niya ng bato. Para siyang kumuha ng bato, pinukpok sa ulo niya. Mga kababayan. Kaya naniniwala ako doon sa sinasabi ni Tatay Digong na hindi bababayan kasi mahihirapan ng bumabayan. Kung magkakaroon pa man ng eleksyon, mga kababayan, ito ang hinihiling ni Auntie Claire. Huwag iboto si Inday Sara sa 2028. Kasi, para ang iboto, kaalyado nila Bangag. Yan ang gusto nila mangyari. Ibagay, maliwanag na nga rin kasi sinabi ni Atty. Harry Roque na ayaw ni Marcos na si BP Inday Sara ang maging susunod na presidente. Bakit? Natatakot na sila. Mga kababayan na kapag kasi Inday Sara na ang maging presidente, lahat ng mga ginagawa o mga nagawa na ni Marcos sa kanyang administrasyon,
babalikan sila ni Inday Sara. Unang-una, yung pagdukot nila kay former President Duterte. Talagang isa si Marcos na tatamaan sa mga higanti ni Inday Sara. Pagpasok nila sa Kingdom of Jesus Christ, merong clearance din daw yun kay Marcos, mga kababayan Kita nyo kung paano niya pinagtanggol si Titore. Wala daw bit-bit yung mga police na baril nung pumasok sa KOJC, samantalang meron tayong video. Di po ba? Babalikan sa Inday Sara. Itong flood control project, mga anomalya, mga nakawan sa gobyerno, yari silang lahat. Papapanagutin talaga sila ni Inday Sara, mga kababayan. Kaya ayaw nila na maupo si BP Inday Sara Pangulo sa 2028. Isa yan, mga kababayan, sa mga dahilan. Dito yan sa side o sa parte nila Marcos, sa grupo nila. Pero sa grupo naman ng mga dilawan, mga kababayan, marami dyan, mga makakaliwa. Natatakot din po sila, mga kababayan, na walisin sila ni Inday Sara. Magiging zero, totally talaga yan sila. Wash out talaga yan sila, ika nga, mga kababayan. Kapag kasi Inday Sara na naging presidente. Kasi galit na galit yan si Inday sa mga makakaliwa. Insurhensiya ang isa sa mga nilalabanan ni BP Inday Sara. Sino yan sila? Mga makakaliwa. Hindi sila makakaupo, mga kababayan. Di ba marami sa kanila ngayon, mga kongresista? Sigurado yan. Pag si Inday Sara na, tanggal lahat yan, mga kababayan. Hindi hahayaan ni Inday na manalo yung mga yan. Kinakailangan banata niya ng banata niya kung mayroon mang halalan, kung sakaling manalo siya, banata niya ng banata niya para wag maupo yung mga yan. Walang ibang ginawa yung mga yan kundi kalabanin ang gobyerno. Ngayon, nakakiling sila sa gobyerno kasi meron sila tinatanggap na ganito. Totoo naman, may tinatanggap silang pera sa gobyerno. Iba dyan sa kanila, kongresista di saan galing ang pera? Di sa gobyerno? Di po ba? Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung talagang meron bang mga pakimkim sa kanila si Bongbong Marcos para labanan din si BP Inday Sara. Nagkampi itong dalawa ngayon Nagkampi sila ngayon Parehas ang motibo nila pagpapabagsak sa ating pangalawang Pangulo ito pa Huwag nating hayaan maging presidente si BP Sara. Kita nyo na sa 2028. Atty. Claire Castro may panawagan sa publiko laban kay BP Sara. Desperada ang galawan ni Auntie Claire. Ang laki ng takot niya, mga kababayan, kasi isa siya, damay talaga yan. Damay talaga yan, mga kababayan, si Auntie Claire. Damay yan. Kaya ang laki ng takot nila. Ang nakakatakot ito, baka sa sobrang pagiging desperado nila, mga kababayan, maisipan po nila o di kaya gumawa sila ng drama para magdeklara sila ng martial law. Drama. Napakadali hong gawin yan. Naku, ano ba ang grounds para magdeklara ng martial law ang Pangulo? Kaguluhan lang. Hindi ibig sabihin itong mga rally yung rally ginawa ng mga bata na nagkaroon ng batuhan. Hindi ganun. Yung makikitang nagbitbit na ng armas ang mga tao, nagkaroon na ng mga nangamatay na mga kapulisan, kasundaluhan, at kung ano-ano pa, pwedeng gumawa ng drama para maisakatuparan po ang tinatawag na martial law. Kung maiisipan nila, sana wag, mga kababayan. Pero kung gugustuhin, napakadali pong gawin yan ng isang Pangulo ng bansa. Pero lilinawin ko, hindi ko sinasabing gagawin yan ni Marcos, mga kababayan. Wala akong sinasabi, hindi ko siya pinagbibintangan. Pero, napakadali gumawa ng drama. Okay, maliwanag. Ito pa isang balita, mga kababayan.
Etong tungkol naman po sa ipinagmamayabang ng taga-DA o Department of Agriculture, mga kababayan. Ito, kayo na po ang sumagot. Komento na lang po kayo, mga kababayan. Ang sabi rito, halos 1,000,000 Pilipino na sa iba't ibang panig ng bansa ang nakinabang sa programang Benteng Bigas Meron o BBM na ng gobyerno sa loob lamang ng 7 buwan. Mga kababayan, kayo po ang tatanungin ko. Kayo ba'y nakabili na po ng bigas na 20 pesos para pagsasaluhan po ninyong pamilya? Ha? Nakabili na po ba kayo ng 20 pesos na bigas na matino kung isaing? Yung pangtao, hindi yung nabubulok na puro amag na kulay itim na halos ang kulay. Pang-aso na lang, para na lang kay Bantay. Baka ka pati si Bantay, tanggihan pa Ang baho na nito, puro may tubok-bok. Nakabili na ba kayo, mga kababayan? Kasi ako wala Wala. Ang binibili kong bigas na, mahal talaga ang bigas ngayon Bigas na nga lang, hindi pa kayang resolbahin o gawa ng solusyon ni Mr. Presidente. Diba? Ang bigas, tataas ng 3 piso, bababa ng piso. Bababa ng piso, aakyat ng 3 piso. Wala Nilalaro-laro lang tayo, mga kababayan. Hindi naman talaga bumababa ng tama ng gusto Di katulad nung administrasyong Duterte, ang natatandaan ko, meron pang 39, meron pang 35, yung pinakamura na yan. Ang pinakamahal nasa 42, 43 hanggang 45, diyan lang naglalaro. Di nga umaabot na po, mga kababayan, ng 50 Di po ba tapos sasabihin ng DA, 1,000,000 na daw ang nakinabang sa BBM rice o 20 bigas meron? Maniniwala kayo? Kinakailangan nila sabihin ito, mga kababayan, para pabanguhin si Marcos. Oo, para lahat ito kay Marcos. Ganyan po nila ituring si Marcos, ginagawa ho nilang hari. Mga kababayan, inuuto nila. December ngayon, tandaan ninyo, December ngayon, baka wala kayong bonus pag hindi nyo inuto yung bangag. Hindi nyo inuto yan, pagdating kuling ang utak yan, baka tanggalin pa kayo. Hindi kailangan utuin Parang bata man yan, utuin man lang yan. Utuin mo yan, matuwa sa yan, bigyan ka ng maraming pera niyan, bonus. Ano ba, mga kababayan? Pakisagot, pakicomment, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.